Lumaki akong mahirap ngunit masaya. Kahit salat sa yaman, punong-puno ang tahanan namin ng pagmamahal. Ngunit ang masakit na katotohanan ay hindi lahat ng tao ay maganda ang intensyon. Ang buhay ko ay nagbago nang makilala ko si Adrian, ang lalaking akala ko'y magliligtas sa akin sa kahirapan. Si Adrian ay mayaman, makisig at tila perpekto sa panlabas. Sa unang tingin, para siyang prinsipe mula sa isang kwento. Pero sa likod ng kanyang kaakit-akit ng ngiti ay nakatago ang isang puso na malamig at mapanlinlang. Hindi ko akalaing ang kasal namin ay magiging simula ng isang bangungot. Noong una, napakaganda ng lahat. Pinupuno niya ang bahay ng mga regalo. Pinapasyal ako sa mga lugar na dati pinapangarap ko lamang. Sa harap ng mga bisita, lagi niyang sinasabing ako raw ang pinakamagandang babae sa mundo. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, ibang Adrian ang nakikita ko. Unti-unti siyang nagpakita ng tunay niyang kulay. Maglinis ka? Malutong niyang utos sa akin isang umaga habang nakatayo siya sa sala, hawak ang tasa ng kape. Akala ko'y biro lang, pero seryoso siya. Hindi ko pinakasalan ng isang prinsesa. Gawin mo ang trabaho mo dito. Hindi ako nakaimik, ang dating lambing ay napalitan ng panunumbat. Sa tuwing may mali akong nagawa, maririnig ko ang sumbat niya. Kung hindi kita kinuha, nasaan ka ngayon? Sa kalsada? Sa kubo ng pamilya mo? Utang mo sa akin ang buhay mo. Nagsimula ang mga araw ko sa pag-aalaga sa kanya. Pagluluto, paglalaba, paglilinis. Naging parang alila ako sa sarili kong tahanan. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya nilalabanan. Siguro dahil alam kong wala akong pupuntahan. Saan ba ako tatakbo? Sa pamilya kong mahirap at tila umaasa na lang sa tulong ng iba. Isang gabi, umuwi siya na lasing. Ang bigat ng kanyang mga hakbang ay nagbigay ng tensyon sa buong bahay. Alam mo ba kung gaano kahirap ang araw ko? Bunganga niya habang binabagsak ang kanyang bag sa sofa. At ikaw, ano bang silbi mo sa buhay ko bukod sa paglilinis? Kahit sa kalinisan, palpak ka pa rin. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ang baso ng tubig na hinihingi niya. Ngunit imbis na inumin, ibinato niya ito sa sahig. Ang baso ay nadurog, katulad ng puso ko. Hindi ko na malayan na tumutulo na pala ang luha ko habang tahimik kong pinupulot ang mga bubog. Pero sa likod ng bawat pagtitiis, may pumipintig na galit sa puso ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong sinaktan. Hindi sa pisikal, kundi sa mga salitang tila kutsilyo ang talas. Sa bawat araw na lumipas, unti-unti akong nawala ng pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay akong itinago. Ang tunay kong plano. Hindi ako mahina. Oo, mahirap ang pamilya ko, pero hindi ibig sabihin na wala akong utak. Alam kong may dahilan kung bakit ako pinili ni Adrian. Hindi dahil mahal niya ako, hindi kailanman iyon ang dahilan. Pinili niya ako dahil alam niyang magagawa niya akong sunod-sunuran. Alam niyang hindi ako lalaban, pero nagkamali siya. Sa kalagitnaan ng aming relasyon, nagsimula akong mag-ipon. Lingid sa kanyang kaalaman, bawat perang iniabot niya sa akin para sa grocery ay may bahagi na itinabi ko. Hindi niya alam na habang abala siya sa pag-abuso sa akin, abala rin ako sa pagbuo ng paraan para makalaya. Isang gabi, habang natutulog siya, dahan-dahan akong bumangon. Binuksan ko ang drawer sa tabi ng kama niya. Nakita ko ang mga papeles ng kanyang negosyo, mga dokumentong mahalaga, mga kontrata at bank statements. Alam kong hindi niya kailanman iniisip na may kakayahan akong intindihin ang mga ito, pero nagkamali na naman siya. Sa loob ng maraming buwan, pinag-aralan ko ang lahat. Lahat ng aspeto ng buhay niya, bawat kahinaan, bawat sikreto. Sa umagang iyon, bumangon si Adrian na hindi alam na nag-umpisa na ang pagbagsak niya. Nakangiti ako habang inihahain ang almusal. Gusto mo ba ng kape, mahal? Tanong ko, tila walang nangyari. Tumango siya nang hindi man lang tumitingin sa akin.
Habang iniinom niya ang kape, hindi niya alam na ang bawat galaw ko ay may plano. Hindi niya alam na ang babaeng inaakala niyang mahina ay naghahanda na ng paghihiganti. Ngunit ang pinakamasakit na parte ng lahat ay hindi siya kailanman nagtanong kung bakit bigla akong naging masunurin, kung bakit bigla akong naging mahinahon. Hindi niya alam na ang katahimikan ko ang magiging pinakamalaking sandata ko. At sa huli, hindi niya alam na ang almusal na inihain ko sa kanya ay huling beses niyang makikita ang ganitong mabait na version ko. Pagkalipas ng ilang linggo simula nang ikasal kami ni Raul, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng desisyong ginawa ko. Sa una, akala ko'y ang pagiging abala niya sa trabaho ang dahilan kung bakit siya tila malamig at masungit. Ngunit nang lumipas ang mga araw, naging malinaw sa akin na hindi lang ito simpleng pagod. May kung anong madilim na ugali siyang itinatago at ngayon unti-unti na itong lumilitaw. Magtimpla ka ng kape. Ngayon na, utos niya sa akin isang umaga habang nakaupo sa sofa. Nakataas ang paa na parang hari. Kahit na hindi ko pa man lang nalilinis ang kusina mula sa almusal, tumalima ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ang bawat utos niya ay parang kutsilyong tumatarak sa likod ko. Hindi ito ang lalaking pinaniniwalaan kong mapagmahal. Hindi ito ang Raul na ipinakilala niya noong kami magkasintahan. Ngayon, isang demonyo ang nagkukubli sa likod ng kanyang maskara. Habang iniabot ko ang tasa ng kape, hindi man lang siya tumingin sa akin. Muli siyang nagsalita, malamig at walang emosyon. Dapat alam mo ang tamang timpla ko. Huwag mo akong babalikan kung hindi mo ito ma-perfect. Tumigil ako at tiningnan siya, subalit agad kong ibinaba ang tingin nang makita ang matalim niyang mga mata. Ang kape ay tila naging simbolo ng kawalang halaga ko sa kanya, isang bagay na dapat kong gawin nang walang reklamo. Sa tuwing may bisita kami, iba ang Raul na pinapakita niya. Magalang, masayahin, at tila perpektong asawa. Madalas niyang sabihin sa mga kaibigan, napakaswerte ko sa asawa ko. Napakaalaga niya, hindi ako nagkamali sa pagpili. Ngunit sa tuwing magsasarado ang pinto at mag-iisa kami, nagiging iba ang ugali niya. Ang bawat galaw ko ay tila may mali. Kung paano ko nilalagay ang pagkain sa mesa, kung paano ko sinasagot ang mga tanong niya, lahat ng iyon ay may batikos. Isang gabi, habang nilalabhan ko ang kanyang mga damit, narinig ko ang mahina niyang pag-uusap sa telepono. Hindi ko sinasadya, pero hinila ako ng kuryosidad. Lumapit ako sa pintuan ng kwarto at nakinig. Oo, syempre. Alam mo naman, para lang sa papel. Hindi ko siya mahal. Sa tingin mo, gusto ko ang isang babaeng tulad niya? Tila tumigil ang mundo ko sa mga salitang iyon. Ang mga mata ko'y nag-init at ang dibdib ko'y parang binagsakan ng mabigat na bato. Gusto kong sumabog, gusto kong pasukin ang kwarto at harapin siya. Pero nanatili akong tahimik, pinipigilan ang mga luha habang ang mga kamay ko'y nanginginig. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang malaman na ginagamit lang niya ako o ang marinig ang paghamak niya sa pagkatao ko. Ako na nagmahal sa kanya ng buong puso. Ako na iniwan ng lahat para sa kanya. Ako na naging tanga dahil naniwala sa mga pangako niyang walang laman. Kinabukasan, parang walang nangyari. Ngumiti siya sa akin at inutusan akong magluto ng almusal. Tumango lang ako at sinimula ng trabaho ko sa kusina. Hindi ko siya tinanong tungkol sa narinig ko. Hindi ko siya sinubukang kumprontahin. Sa halip, pinilit kong panatilihin ang kalmado ko, habang ang galit at lungkot ay unti-unting bumubuo ng pader sa pagitan namin. Ngunit hindi ko kayang magpanggap habang buhay. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa kanyang lamesa, natuklasan ko ang isang papel na nagpatunay sa hinala ko. Isang kasunduan sa pagitan ni Raul at ng isang kumpanya. Isang malaking transaksyon na kinakailangan niyang magpakita ng ideal na pamilya para makuha ang tiwala ng mga kliyente. At ako ang props niya.
ang kanyang perfect wife na magsisilbing dekorasyon sa kanyang plano. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Ang bawat salita sa dokumento ay tila lason na unti-unting pumapatay sa puso ko. Doon ko naisip ang plano ko. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay sa paggamit sa akin. Kung akala niya'y kaya niya akong kontrolin, nagkakamali siya. Hindi niya alam na ang bawat sakit na idinulot niya sa akin ay nagbigay sa akin ng lakas. Lakas para bawiin ang buhay ko. Lakas para itama ang mali. Kaya't sinimulan ko ang paghahanda. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Bumili ako ng maliit na recorder, isang bagay na madali kong maitago. Sa mga susunod na araw, kinalap ko ang lahat ng ebidensiya, ang mga pang-aabuso niya, ang mga pag-uusap niya sa telepono, ang mga dokumentong nagpapakita ng kasinungalingan niya. Hindi siya nagduda dahil sa tingin niya'y ako pa rin ang sunod-sunurang asawa na walang lakas na lumaban. Hanggang sa dumating ang gabi ng malaking pagtitipon sa bahay namin. Dumalo ang mga kliyente niya, ang mga kaibigan niya, at maging ang pamilya niya. Lahat sila'y humahanga sa perpektong B. Ang bawat araw sa piling ni Marco ay tila isang mahabang gabi ng bangungot. Ang mga pangarap kong bumuo ng isang masayang pamilya ay naglaho ng parang bula mula nang ikasal kami. Sa umpisa, akala ko'y may pag-asa pa siyang maging mabuti, pero unti-unti niyang ipinakita ang tunay na kulay. Hindi ako asawa sa paningin niya, isa lamang akong alila na nakatali sa kanya ng papel at pangako. Tuwing umaga, gigising ako bago pa sumikat ang araw. Magluluto, maglilinis, maglalaba at gagawin ang lahat ng gawain sa bahay na tila isang utos ng hari. Wala siyang pakialam kung pagod na ako, kung masakit ang katawan ko, o kung umiiyak ako habang nagbabanlaw ng mga damit. Hindi niya ako tinatanong kung kumain na ba ako o kung may nararamdaman akong sakit. Ang mahalaga sa kanya ay ang maayos ang lahat sa paligid niya, ang bahay, ang mga pagkain, ang damit niya. Ako, wala akong halaga. Ang mas masakit, hindi lang talikuran ang ginagawa niya. Madalas sinasadya niyang iparamdam sa akin na wala akong kwenta. Ano ba ang silbi mo kung hindi mo magawa ng tama ang simpleng trabaho na yan? Ang mga salitang ito ay parang lason na unti-unting lumalason sa puso ko. Sa bawat insulto niya, nararamdaman ko ang apoy ng galit na unti-unting lumalakas sa loob ko. Pero hindi ko siya sinagot. Hindi ko siya nilabanan. Hindi pa. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng kwarto namin, nakita ko ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong puwersang nagtulak sa akin na buksan iyon. Sa loob nito, naroon ang mga lumang litrato ni Marco kasama ang isang babae. Maganda siya, halos perpekto ang mukha. Sa bawat larawan, kitang-kita ang saya ni Marco habang yakap-yakap ang babae. Hindi ko siya kilala, pero hindi ko maialis ang pakiramdam na mahalaga siya kay Marco. Sa gilid ng kahon may mga sulat. Binasa ko ang isa. Marco, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Mahal na mahal kita. Sana hindi mo ako iiwan kahit kailan. Tumigil ang mundo ko. Sa sulat na iyon, naramdaman ko ang damdaming hindi ko kailanman nakita kay Marco. Ang kakayahan niyang magmahal. Pero bakit wala ni katiting na pagmamahal ang ipinakita niya sa akin? Sino ang babaeng ito? At bakit tila baga may lungkot sa mga mata ni Marco kapag natutulog siya? May lihim siya at hindi ko alam kung handa akong malaman kung ano iyon. Kinabukasan nagtanong ako. Marco, sino ang babaeng nasa litrato sa ilalim ng kama? Akala ko'y magagalit siya pero nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi galit, kundi takot. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nag-alangan. Wala kang pakialam doon, malamig niyang sagot. Pero alam kong may tinatago siya. At ang bawat lihim na hindi niya sinasabi ay nagiging gasolina sa apoy ng galit ko. Hindi ko na siya pinilit pero sa loob ko, pinangako kong malalaman ko ang katotohanan.
Pagkalipas ng ilang linggo, may dumating na tawag sa telepono. Sabi ni Marco, business partner niya ang tumawag. Nasa hapag kami noon at hindi niya sinadyang marinig ko ang pangalan ng babaeng nasa litrato. Ana, biglang bumalik sa utak ko ang sulat na nabasa ko. Ana, ang babaeng iyon ang dahilan kung bakit may lungkot sa mata ni Marco. Ang babaeng iyon ang dahilan kung bakit tila baga hindi niya ako kayang mahalin. Pero sino siya? At bakit tila baga napakalaki ng bahagi niya sa buhay ng asawa ko? Sinubukan kong magtanong ulit, Marco, si Ana ba ang babaeng mahal mo noon? Hindi niya ako sinagot. Sa halip, tumayo siya at umalis. Iniwan niya akong nakaupo, nag-iisip at nagngangalit ang damdamin. Alam kong may koneksyon si Ana sa kasalukuyan naming sitwasyon, pero hindi ko alam kung paano ko malalaman ang buong kwento. Hanggang isang umaga, may dumating na sulat sa bahay. Hindi ito para sa akin. Nakapangalan ito kay Marco, pero binuksan ko ito nang wala siyang paalam. Sa loob ng sobre, may litrato. Si Ana nakangiti kasama ang isang batang lalaki. Sa likod ng litrato may nakasulat, Marco, kailangan mong malaman. Hindi ko na kayang itago ito. Siya ang anak mo, hindi ko na kayang mag-isa. Natulala ako. Anak? Si Marco may anak na pala at sa ibang babae. Ang galit, ang sakit, ang pagtataksil, lahat ng emosyon ay bumalot sa akin ng sabay-sabay. Pero sa halip na magalit, ngumiti ako. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong naisip. Ang anak na ito, ang lihim ni Marco, ay ang susi ko para tuluyang makapaghiganti. Ang lahat ng ginawa niyang kalupitan sa akin, ang bawat insulto, ang bawat pagtrato niya na parang wala akong halaga, lahat ng iyon ay babalik sa kanya. At gagawin ko ang lahat para mas masakit ang balik. Nang dumating si Marco sa bahay, tahimik kong itinago ang litrato. Ni hindi ko ipinakita na alam ko na ang lihim niya. Pero sa loob ko, alam kong simula na ito ng bagong laro at ako ang magwawagi. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa gilid ng kama, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng pangyayari sa buhay ko. Ang kwarto'y malamlam ang ilaw, sapat lamang upang makita ang bawat sulok na tila. Naging kulungan ko mula nang mapangasawa ko si Adrian. Ang bawat furniture, ang bawat sulok, lahat ng ito'y paalala ng kanyang kontrol sa akin. Sinabi niya noong una na magiging maganda ang buhay ko sa piling niya. Ngunit ang pangakong iyon ay isa palang kasinungalingan. Gamit ang kanyang katayuan at pera, unti-unti niya akong binura, ginawang anino ng sarili kong pagkatao. Eileen? Sigaw niya mula sa baba. Nasaan na ang kape ko? Anong ginagawa mo't napakatagal mo? Tumayo ako, pinipilit na huwag makita sa salamin ang mga luha kong kanina pa bumabagsak. Pinahid ko ang mga ito ng likod ng kamay ko bago bumaba. Dala ang tray ng kape. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang puot na matagal ko nang kinikimkim. Pero hindi pa ito ang tamang oras. Hindi pa. Pagdating ko sa sala, naroon siya, nakakalat ang kanyang mga paa sa sofa na parang hari. Ang mga mata niya ay hindi man lang tumingin sa akin habang inaabot ko ang tasa. Sa halip, nakatutok siya sa cellphone niya, tumatawa pa sa kung anumang video ang pinapanood niya. Tumayo ako sa tabi, hinihintay na sabihin niya kung may iba pa siyang kailangan. Ngunit wala akong narinig, ni hindi niya ako pinansin, parang hangin lang ako sa mundo niya. Minsan naiisip ko kung bakit pa ako nakatagal ng ganito. Pinakasalan ko siya dahil sa pangako niyang susuportahan ang pamilya ko. Sa simula, ginawa niya naman iyon. Pinag-aral ang kapatid kong si Marco. Binayaran ang mga utang ng magulang ko. Pero kapalit nito, binilanggo niya ako. Ang bawat kilos ko ay kontrolado. Ang bawat salita ko ay sinusukat. Ang bawat pangarap ko ay binaliwala. Ginawa niya akong alila sa sarili kong tahanan. Alam mo ba kung gaano ka kapalpak? Tanong niya bigla. Binasag ang katahimikan. Napatingin ako sa kanya, hindi alam kung ano ang isasagot. Ang daming beses ko nang sinabi sa iyo kung paano ko gusto ang kape.
Pero ano to? Parang tubig na tinimplahan ng asukal. Parang gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin hindi siya marunong magpasalamat sa kahit ano. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, ngumiti ako ng bahagya, pilit na tinatago ang galit sa puso ko. Pasensya ka na, Adrian. Aayusin ko. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo, hinawakan niya ang braso ko. Mahigpit, napatingin ako sa kanya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang galit. Pero higit doon, ang kawalan ng respeto. Anong ginagawa mo? Hindi mo man lang kayang gawing tama ang pinakamadaling bagay sa mundo? Alam mo ba kung gaano kawalang kwenta? Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas, pero tumingin ako sa kanya, hindi na umiwas. Bakit mo ba ako pinakasalan, Adrian? Para lang ba may mapagbuntunan ng galit mo? Para lang ba may alila ka? Natigilan siya, parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Pero bago pa siya makasagot, hinila ko ang braso ko mula sa pagkakahawak niya. Tumakbo ako pabalik sa kwarto, hindi na ininda ang sigaw niyang parang hayop. Ang pintuan ay binalibag ko. Ang tunog nito'y umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa wakas, nakaramdam ako ng kaunting kontrol. Pero hindi pa ito sapat. Hindi pa. Sa ilalim ng kama, kinuha ko ang kahon na matagal ko nang itinago. Nandito ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Mga litrato, mga resibo, at isang journal na isinulat ko mula pa noong unang araw ng kasal namin. Alam kong hindi ito magtatapos dito. Alam kong kailangan kong lumaban, pero hindi ko pwedeng basta-bastang harapin sa nakahiga ako sa malamig na sahig ng kusina, nakayakap sa aking mga tuhod habang pinipilit kong pigilan ang pag-agos ng mga luha. Napuno ng amoy ng nasunog na pagkain ang buong paligid, tanda ng galit niyang hindi ko na naman natumbasan ang mataas niyang inaasahan. Walang kwenta! Sigaw niya kanina habang hinahampas ang kawali sa lamesa. Ang sakit ng bawat salita, ang bigat ng bawat galit na tingin. Hindi na ito bago sa akin. Sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nagiging alipin sa loob ng tahanang ito na dapat sanay naging lugar ng pagmamahalan. Pinakasalan niya ako hindi dahil mahal niya ako. Alam ko na iyon ngayon. Sa simula pa lang, isa na akong proyekto, isang palamuti, isang bagay na pwede niyang kontrolin, ilagay sa sulok at gamitin para sa sariling kapakinabangan. Ang asawa na tinatawag niya ay hindi isang partner, kundi isang tauhan na kailangang sumunod sa lahat ng utos. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko pa rin siya iniwan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong darating ang tamang oras. May plano ako at unti-unti kong binubuo ang bawat bahagi nito. Sa labas narinig ko ang pagbukas ng gate. Bumalik na siya, lasing na naman, at malamang ay may kasamang babae. Ganito ang paulit-ulit na eksena tuwing Sabado ng gabi. Hindi na rin ako nagulat nang marinig ko ang tawanan nila. Ang sakit ng pagtataksil ay matagal nang humupa. Ang natitira na lang ay tila isang katahimikang puno ng pag-aabang. Pumasok siya sa bahay, kasunod ang babaeng nakasuot ng magarbo at halos hindi na maayos ang kanyang pananamit. "Kape!" Sigaw niya sa akin. Tumayo ako, pinilit ang sarili kong mangumiti. Hindi ko alam kung napapansin niya, pero ang nangiti ko ay hindi na katulad ng dati. Hindi na ito puno ng pag-asa o pagmamahal. Ito'y malamig, manipis at puno ng lihim. Habang nagtitimpla ng kape, narinig ko ang babae na nagtatawanan. "Sigurado ka bang hindi siya magsusumbong? Baka naman plano niyang takasan ka?" Tanong nito. Tumawa siya ng malakas, ang uri ng tawa na tila nanunuya. Hindi siya aalis, alam niyang wala siyang pupuntahan. Isa siyang kawawa. At kung sakaling magtangkang sumuway, alam niya kung ano ang kaya kong gawin. Nag-init ang dugo ko sa narinig. Para sa kanya, isa lang akong bagay na walang halaga. Isang kawawa. Pero sa loob ko, hindi na ako ang babaeng iyon. Hindi niya alam ang bawat hakbang na matagal ko nang pinag-isipan, ang bawat lihim na iniingatan ko.
Inabot ko ang kape sa kanya. Mapang-asar ang tingin niya sa akin habang inaabot ang tasa. Ito lang ba ang kaya mo? Sabi niya, sabay tawa. Tumatawa rin ang babae, pero hindi ko na pinansin. Sa halip, tumingin ako sa kanya diretso sa mga mata niya. Alam kong naramdaman niya ang kakaibang lamig sa tingin ko, pero hindi niya ito binigyan ng pansin. Pagdating ng madaling araw, nahiga siya sa sofa habang tulog ang babae sa kabilang kwarto. Ako naman, tahimik na naglinis ng mga kalat nila. Habang ginagawa ko iyon, sinilip ko ang cellphone niya na naiwan sa lamesa. Nandito ang lahat ng ebidensya, mga larawan, mensahe, pati na ang mga transaksyong may kinalaman sa perang ninanakaw niya mula sa negosyo ko. Oo, negosyo ko. Hindi niya alam, pero ang lahat ng perang ipinagmamalaki niya ay unti-unti kong inilipat sa pangalan ko sa loob ng ilang buwan. Pinatay ko ang ilaw sa sala at pumasok sa kwarto. Doon, binuksan ko ang isang kahon na itinago ko sa ilalim ng kama. Sa loob nito, naroon ang mga papeles, kontrata at ebidensyang matagal ko nang inipon. Lahat ng ito ay magpapalaya sa akin sa impyernong ito. Sa bawat dokumentong hawak ko, ramdam ko ang lakas na bumabalik sa katawan ko. Hindi na magtatagal. Malapit na. Kinabukasan dumating ang araw na hinihintay ko. Habang nasa hapagkainan siya, binuksan ko ang envelope na hawak ko. Tahimik niyang tinitigan ang mga papel na inilapag ko sa harapan niya. Sa unang tingin, wala siyang reaksyon. Pero nang mabasa niya ang nilalaman, unti-unti kong nakita ang pagbabago sa ekspresyon niya mula sa kumpiyansa naging takot at kalaunan galit. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Ngumiti ako, ang unang tunay na ngiti na naramdaman ko sa loob ng mahabang panahon. Ibig sabihin, tapos na ang laro mo. Ang bahay na ito, ang negosyo, pati na ang mga ari-arian mo, lahat ng ito ay nasa pangalan ko na ngayon. At ang mga ebidensya laban sa'yo, nasa tamang mga tao na. Tumayo siya, galit na galit, pero bago pa siya makalapit sa akin, may kumatok sa pinto. Binuksan ko ito at pumasok ang dalawang pulis. Mr. Miranda, sumama po kayo sa amin, sabi ng isa. Nanlaki ang mata niya, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Habang hinahawakan siya ng mga pulis, tumingin siya sa akin, puno ng galit ang mukha. Hindi mo ako pwedeng gawin ito, ako ang may kontrol sa'yo. Ako ang dahilan kung bakit ka nandito. Tumawa ako, isang malalim na tawa na puno ng kalayaan. Mali ka, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para gawin ito. Salamat sa pagiging mapang-abuso, dahil sa'yo, natutunan kong lumaban. Paalis na siya, pilit na nagpupumiglas, habang ako naman ay tahimik na nakatingin sa pintuan. Hindi ko alam kung makakahanap ako ng kapayapaan, pero ang alam ko, simula ito ng bagong yugto. Ngunit bago ko maisara ang pintuan, tumingin siya sa akin at binigkas ang mga salitang nagbigay sa akin ng kakaibang takot. Babalik ako, at kapag bumalik ako, pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang galit ko sa kanya. Ang mga panunumbat niya, ang mga utos niya na tila ako'y walang halaga, ang paulit-ulit na pagpaparamdam na ako'y isang bagay lamang sa kanyang mata, lahat ng iyon ay unti-unting umiipon sa puso ko, tulad ng lason na dahan-dahang pumapatay sa isang tao. Hindi niya alam, bawat insultong binibitawan niya ay binabayaran niya ng mas mahal kaysa sa iniisip niya. Isang gabi, dumating siya ng lasing, gaya ng dati. Ang amoy ng alak ay umaalingasaw mula sa kanyang damit. Nakaupo ako sa kusina, inaayos ang mga pinggan na hindi niya man lang pinansin kanina. Bakit hindi mo pa naayos ang kwarto ko? Anong silbi mo dito kung hindi mo magawa ang trabaho mo? Sigaw niya habang pasuray-suray na lumapit sa akin. Tumigil ako sa ginagawa ko at tiningnan siya. Sa loob-loob ko, gusto kong magalit, gusto kong sumigaw, gusto kong gumanti. Pero hindi ko ginawa.
Hindi pa panahon. Sa halip, ngumiti ako ng bahagya at tumango. Sige, aayusin ko na, sabi ko sa mahinang tono, kahit na ang bawat salitang binibigkas ko ay parang tinik sa lalamunan. Habang inaayos ko ang kanyang kwarto, napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng kama. Isang kahon na hindi niya kailanman binabanggit o ipinapakita. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may puwersa na nagtulak sa akin para buksan iyon. Sa loob ng kahon, nakita ko ang mga lumang litrato, mga papeles at isang piraso ng sulat na tila matagal nang nakatago. Ang sulat na iyon ay may pangalan ng isang babae, hindi akin ngunit pamilyar. Ang bawat linya ng sulat ay punong-puno ng damdamin, ngunit hindi para sa akin. Para ito sa ibang babae. Ang babaeng minahal niya noon, ngunit iniwan niya dahil sa kanyang kasakiman. Ang babaeng hindi niya kailanman nakalimutan. Pinagmasdan ko ang sulat ng matagal, ang mga salitang nakasulat doon ay parang mga sugat na muling bumukas sa akin. Hindi niya ako mahal at sigurado akong hindi niya ako kailanman minahal. Pinakasalan niya ako hindi para sa pagmamahal, kundi para sa kontrol, para sa kapangyarihan. Ako ang naging panakip-butas sa kanyang buhay, isang taong magtitiis para lang maibsan ang kanyang sariling kahungkagan. Ang pagkatuklas na iyon ay tila isang saksak sa puso ko. Pero sa halip na masaktan, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Ito ang kailangan ko. Ito ang sandata ko. Kinabukasan, nagpatuloy ako sa normal na gawain. Nagluto ako ng almusal, nilinis ang bahay, sinunod ang lahat ng utos niya. Hindi niya alam na ang bawat ngiti ko, ang bawat pagsunod ko ay may missed part 7, generation failed. Sa kabila ng malamig na gabi, ang init ng galit sa dibdib ko ang nagbubunsod sa akin para magpatuloy. Nakaupo ako sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang madilim na silid na minsang naging saksi sa lahat ng sakit na tiniis ko. Ang bawat sulok nito ay tila sumisigaw ng mga alingawngaw ng pang-aabuso, kasinungalingan at pagkukulang. Ngunit ngayon, ako ang may kontrol. Ako ang may kapangyarihan. Naririnig ko ang mahinang hilik ni Leo, ang lalaking nagpakilala bilang asawa ko, ngunit mas bagay tawaging amo. Ang lalaking minsang nangako ng pagmamahal, ngunit ibinigay lamang ay pasakit. Sa bawat pagkakataong tinawag niya akong walang kwenta habang nakaluhod ako sa sahig, naglilinis ng mga kalat niya, tiniis ko. Sa bawat gabing ginising niya ako, para lang maghanda ng pagkain kahit hindi niya kailangang kumain, nilunok ko ang lahat. Pero ang mga sugat na iniwan niya, hindi kailanman maghihilom. Tumayo ako, maingat upang hindi magising ang halimaw na natutulog sa tabi ko. Ang lamig ng sahig ay umaabot sa aking mga talampakan, pero hindi ko ito pinansin. Sa maliit na mesa sa tabi ng kama, naroon ang maliit na kahon na nagtatago ng bahagi ng plano ko, isang maliit na susi. Nasa loob nito ang simula ng pagbagsak ni Leo. Kanina, bago siya umuwi, dinala ko ang susi na iyon sa isang bank vault na matagal niyang itinago mula sa akin, iniisip na wala akong alam. Pero mali siya. Alam ko ang lahat. Binuksan ko ang drawer kung saan nakatago ang iilang dokumento ni Leo. Sa loob nito, naroon ang folder na naglalaman ng mga papeles tungkol sa negosyo niya. Ang negosyo na sinimulan niya gamit ang pera ng pamilya ko. Ang negosyo na pinagmulan ng yaman niya pero itinuring niya akong walang pakinabang. Ang folder na iyon ang magpapabagsak sa kanya. Hinila ko ito, maingat na pinipigilan ng ingay na maaaring gumising sa kanya. Ang mga papel ay mabigat, tulad ng bigat ng mga alaala ng bawat sigaw, bawat hampas, bawat panlalait na binigay niya sa akin. Pagkatapos narinig ko ang pagikid ng kanyang katawan sa kama. Tumigil ako, hindi gumalaw. Nakahinga ako ng maluwag nang muling umayos ang paghinga niya. Patuloy akong kumilos dahan-dahan. Kailangan kong maging maingat. Ang plano ko ay perpekto at hindi ito dapat magkamali. Pero hindi ko inaasahan ang tunog ng cellphone niya na biglang bumulaga sa katahimikan. Napakabilis niyang bumangon, ang mga mata niyang pulang-pula,
galit na nakatingin sa akin. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. Ang boses niya puno ng hinala. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ang folder ay nasa kamay ko pa rin pero hindi ko ito binitiwan. "Nag-aayos lang," sagot ko, pilit na pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Pero kita sa mga mata niya ang duda, ang pag-uusig. Naglakad siya papalapit sa akin, ang mga hakbang niya mabigat, parang isang halimaw na handang sumalakay. "Ano yan?" tanong niya, sabay hablot sa folder na hawak ko. Hindi ko ito binitiwan, kaya't nagkaroon kami ng sagutan. "Leo, tama na," sigaw ko pero hindi siya nakinig. Hinila niya ang folder mula sa kamay ko, pero bago niya ito tuluyang maangkin, isang papel ang nalaglag. Napansin ko kung ano iyon, isang kopya ng kontrata na nagpapatunay na ginamit niya ang pera ng pamilya ko para sa sariling interes niya. Ang mukha niya biglang nagbago. Ang galit ay napalitan ng takot. "Anong ginagawa mo?" ulit niya, pero ngayon ang boses niya ay nanginginig. Alam ko na ang lihim niya. Alam niyang tapos na siya. "Alam ko na ang lahat, Leo," sabi ko, ang boses ko puno ng lakas na hindi niya inaasahan. "Alam ko kung paano mo ako ginamit, paano mo sinira ang buhay ko, at paano mo tinago ang lahat ng ito sa likod ng mga kasinungalingan mo. Ngayon, ako naman ang gaganti." Tumayo siya, ang mga mata niya tumatakbo, nag-iisip ng paraan para makawala. Pero bago pa siya makapagsalita, kinuha ko ang cellphone niya mula sa mesa. Nakita ko ang huling mensahe, isang babalang mula sa kasosyo niya sa negosyo. "May problema tayo, nalaman ng asawa mo ang lahat." Nagulat siya. Alam niyang wala na siyang ligtas. Ngunit sa halip na magmakaawa, umangat ang nangiti sa labi niya. Isang nangiti na puno ng pananakot. "Akala mo ba matatapos mo to? Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo." Ngunit bago pa siya makagalaw, bago pa niya ako matakot, narinig namin ang malakas na tunog ng mga sirena. Napatingin ako sa bintana at doon ko nakita ang mga pulis na dumating sa harap ng bahay. Napangiti ako, ang mga dokumento na hawak ko. Naipadala ko na sa kanila bago pa man dumating si Leo sa bahay. Hindi ko siya hinintay. Alam kong hindi siya titigil, kaya nauna na ako. Ang mukha ni Leo ay puno ng takot. Ang halimaw na minsang nangingibabaw sa akin ay ngayon natutunaw sa harapan ko. Lumapit ako sa kanya, ang mga pulis pumapasok na sa pintuan. "Hindi mo ako kilala, Leo," sabi ko. Ang boses ko tahimik ngunit puno ng lakas. "Pero ngayon, makikilala mo kung sino talaga ako." At sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok ang mga pulis. Hindi ko binitiwan ang tingin ko sa kanya habang hinuhuli siya. Sa wakas, ang halimaw ay nalagay na sa hawla. Ngunit bago siya tuluyang dalhin, lumingon siya sa akin, ang mga mata niya puno ng galit. "Hindi pa tayo tapos," sigaw niya. At sa sandaling iyon, alam kong ang laban namin ay hindi pa tapos. Ngunit handa akong harapin siya. Handa akong ipakita sa kanya kung paano bumawi ang isang babaeng minsang inisip niyang walang kwenta. Pagkalipas ng ilang linggo, tuluyan kong naipakita ang perpektong larawan ng pagiging asawa. Walang bahid ng reklamo sa tuwing inuutusan niya ako, kahit pa ang mga utos niya'y tila ginawa upang subukin ang aking pasensya. Kung may ipagluluto, gagawin ko. Kung may lilinisin, gagawin ko rin. Minsan, kahit pagod na ako sa maghapon, pinipilit ko pa ring ngumiti sa harap niya. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil alam kong ito ang susi upang makuha ko ang tiwala niya. Isang gabi, nadatnan ko siyang nakaupo sa sala, hawak ang isang baso ng alak. Nakangisi siya habang pinagmamasdan ako. "Alam mo, hindi kita pinakasalan dahil sa kagandahan mo. Pinakasalan kita dahil alam kong magaling kang sumunod. Hindi ka katulad ng ibang babae, masunurin ka, tahimik, wala kang lakas ng loob na magreklamo." Napakagatlabi ako habang pinipigil ang galit na umaalipin sa aking dibdib.
Sa loob-loob ko, gusto ko na siyang sagutin, gusto kong ipakita sa kanya na hindi ako mahina. Ngunit hindi pa iyon ang tamang pagkakataon. Kaya ngumiti ako, kahit ang ngiti ko'y lason sa aking kaluluwa. Gusto ko lang naman pong maging mabuting asawa sa inyo, sagot ko, kasing lambing ng isang bulaklak na inaapakan. Tumawa siya, malakas, halos nakakasakit sa tenga. Mabuting asawa? But, ang totoo, alila ka lang dito. Huwag mong kalilimutang ako ang nagmamay-ari sa'yo. Isa kang pag-aari ko, Maria. Wala kang ibang silbi kundi gawin ang lahat ng sinasabi ko. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, ang bawat salitang binitiwan niya ay parang mga punyal na unti-unting tumatarak sa aking puso. Tila nagdiriwang siya sa bawat panlalait, sa bawat pagpapakita ng kapangyarihan niya. Hindi niya alam, sa likod ng bawat tango ko at ngiti, nagtatago ang isang planong magpapabagsak sa kanya. Kinabukasan, sinadya kong magluto ng paborito niyang ulam, adobo na may kaunting tamis. Habang inaabot ko sa kanya ang plato, napansin ko ang bahagyang pagtataka sa kanyang mukha. Ang bait mo yata ngayon, Maria. Ano bang pakay mo? Tanong niya habang sinisimulan niyang kainin ang adobo. Ngumiti ako, ang nangiting tila walang bahid ng kahit anong intensyon. Wala po, gusto ko lang pong mapasaya kayo. Napailing siya, ngunit tuluyan niyang nilantakan ang ulam na inihain ko. Sa bawat subo, nakikita ko ang kasiyahan sa kanyang muka. Pero sa bawat subo rin, nararamdaman ko ang unti-unting paglapit ng oras ng paghihiganti. Hindi niya alam, ang adobong iyon ay isang bahagi ng plano. Ilang araw ang lumipas, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Halos magkulong siya sa banyo buong maghapon. Hindi na ako nagulat, alam ko kung bakit. Ngunit sa tuwing lalapit ako sa kanya upang alamin ang kalagayan niya, nagpapakita ako ng labis na pag-aalala. Mahal, okay ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Tanong ko, kahit ang boses ko'y puno ng pagkukunwari. Hindi na kailangan, sagot niya, halatang napipikon. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Ngunit sa totoo lang, iyon ang simula ng kanyang pagbagsak. Sa bawat araw, mas lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Ang dating malakas at mapang-abuso kong asawa, ngayon ay tila isang paslit na walang lakas. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang kapangyarihan sa aking mga kamay. Isang gabi, habang siya'y nakahiga sa kama, lumapit ako upang damayan siya. Mahal, baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Hindi na maganda ang lagay mo, sabi ko, puno ng pagkukunwari sa boses. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya'y may halong takot at galit. Maria, hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito, pero huwag mong kakalimutang ako pa rin ang may kontrol sa buhay mo. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi na totoo ang kanyang sinasabi. Unti-unti na siyang nawawala sa kapangyarihan. Unti-unti na siyang bumabagsak sa hukay na hinukay ko para sa kanya. Kinabukasan, habang inaayos ko ang kanyang mga gamot, aksidente kong nabuksan ang drawer sa tabi ng kanyang kama. At doon ko nakita ang isang envelope na may nakasulat na confidential. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang lakas na nag-udyok sa akin upang buksan iyon. Sa loob ng envelope, tumambad sa akin ang isang dokumento, isang pirmahan para sa isang kasunduan. Ang nakasaad doon, kung sakaling may mangyari sa aking asawa, lahat ng ari-arian niya ay mapupunta sa akin. Napakapit ako sa dokumento, halos hindi makapaniwala sa nabasa ko. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Tumayo siya kahit nanghihina at nakita niya akong hawak ang dokumento. Anong ginagawa mo diyan, Maria? Tanong niya, ang boses niya ay punong-puno ng galit. Hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang lakas ang bumalot sa akin. Ngumiti ako, ang nangiting kasing talim ng kutsilyo.
Ang sabi mo, mahal, pag-aari mo ako. Pero sa tingin ko, hindi mo alam na matagal na kitang pag-aari.